Hindi bawal pero pinag-iingat ang mga mangingisdang mga ngahas na maglayag patungo sa Scarborough Shoal. Lalo raw kasing naghigpit ngayon sa pagbabantay ang Chinese Coast Guard na nakapwesto roon kasunod ng pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso kontra China. At live mula sa Zambales, may report si Bam Alegre. Bam. Next tayo. Jessica, narito tayo sa kalagitnaan ng West Philippine Sea sa isang fishing vessel at sinasamahan natin ng mga ilang mangingisda para puntahan itong alternatibong fishing ground ng mga maraming fishermen dito. Dahil nga, sa tensyon dito sa lugar, meron silang mga hindi napupuntahan mga lugar. Partikular na itong Scarborough Shoal o yung Bajo de Masinloc. Ito yung Bajo de Masinloc is 120 plus nautical miles, pero itong pinupuntahan lang ng maraming mga mangingisda ngayon ay 50 nautical miles lang yung layo. Ito ay around northern part siya ng Bolinao, Pangasinan, no? Malapit na roon. At kasama natin yan si... Kuya, anong pangalan nila? Si Sandri po. Kamusta yung pangingisda rito sa West Philippine Sea dahil may mga bawal puntahan? Matumal ba yung huli doon sa mga lugar kung saan kayo nangingisda ngayon? Opo. Apektado ba talaga yung kabuhayan nyo? Gaano ba katumal yung bagay, inaalat ba talaga kayo? Apektado po. Apektado. Gaano kaunti yung mga nahuhuli nila? Hindi ka kaya sa ibang maraming mamungbungay dito. Kunti-kunti lang mahuli. So Jessica, itong biyahe natin ay 50 nautical miles ang humigit kumulang na layo. Kasama na si Kap. Tapos around Chino, Kara, ang biyahe natin ay around 50 nautical miles, around 5 to 6 hours yung aming bibiyahe. This is around northern portion ng Bolinao, Pangasinan. Kasama natin ngayon ng kapitan ng barko. Sir, Kap, ano pangalan nila? Jerry Alerta po. Sir, kamusta yung fishing grounds dito sa pupuntahan natin? Ano ba siya? Medyo matumal ba ngayon? Ano po ba ang kalagayan nila? Medyo ang isla ngayon matumal talaga. Meron pa dalawa kasi pinaka Scarborough Shore tsaka may net fishing pa rito Mayroon mga illegal dynamite. Kumbaga, dahil may tension sa West Philippine Sea, talaga bang daman niyo yung epekto nito sa kabuhayan ninyo? Oo naman, halos nandito na kami lahat May ikot-ikot na sa isang area. Dito na noon, makakapunta kami talaga doon. So dati raw, Chinong Kara, talagang malaya nilang na-explore. Itong Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, isang traditional fishing ground siya ng maraming bansa. At bukod doon, nagiging natural harbor siya. Parang pwede mag-overnight doon yung mga fishing vessel. Pero dahil nga, as naghigpit na ngayon yung China sa pagbabantay nito, hindi na sila pinapayagan. Talagang konting lapit lang nila, tinataboy na sila. Tapos sir, yung mga kasamahan nyo na, kasi kayo personal, hindi pa kayo nakapunta sa Scarborough Shoal. Yung mga kasama nyo naman na nakapunta na ron, ano yung mga karanasan nila? Medyo pangit talagang panahon, doon sa kabilang side sila. Pag sanang hangin, pag south, bandang north sila. Pero dito na dati noon, sa loob talaga sila. Pinaka-safety talaga. Alright. So itong fishing vessel natin ay, ang tawag rito ay Five Brothers. At kakasimula lang din ang ating biyahe sa gitna ng West Philippine Sea. At sir, kayo po, kung meron kayong panawagan sa ating pamahalaan kung paano pagagandahin yung mga kalagayan yung mga mangingisda, ano kaya yun? Ano po yung tawag nalimutan ko po. Okay sir, kung may panawagan kayo sa ating pamahalaan, ano kaya yun? Gusto ko lang sana secure natin yung lugar, ma-secure. Yung malaya lahat ng mga isda, para di naman lahat yung nakakaipon na sa isang lugar lang kundi makapunta talaga kami doon. Para ligtas kami kung masamang panahon, ligtas kami makapagtago doon, mga scout namin. Kakaba-kaba rin ba kayo minsan pag nasa laot kayo, lalo ganyan may tension, di nyo alam na kung baka may humarang sa inyo o may maging aggressive sa inyo? May ganong takot ba para sa buhay nyo? Meron naman. Ito yun, may takot na rin. Wala naman kasi nakita natin sa ating mga pamalaan na mayroon tayong doon, mga napal natin na pwedeng magpurtika sa amin. Lalo pag gabi, kung doon kami sa area na yun, delikado sa amin. Sir, yung meron ba tayong sapat na tauhan ng Coast Guard na nagbabantay sa ating mga itong mga ating aquatic resources? Ano ba, di ba lagi kayo naglalayag sa ruta na to? Yung ano ba napapansin mo dito sa ating, meron ba tayong sapat na presence sa ating mga karagatan? Wala akong maisan. Siguro, noong
2000, meron. Mula 2010, meron ngayon laan na. Wala akong nakikita. Wala akong nakikita ang Coast Guard. Bira lang. Alright. So, itong salooben ng mga mangingisda rito. Nandito pa rin tayo ngayon sa kalagitnaan ng West Philippine Sea. Balik sa inyo, Chino, Kara. Maraming salamat, Bam Alegre.